Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Margie dito sa ating dulang Love and Memories. Sinagot ko si Noel kahit wala akong nararamdaman na pag-ibig sa kanya dahil na rin sa init ng ulo ko kay Alden. Minsan ay nadatnan ni Alden si Shuni sa tindahan at sinabihan ng kaibigan ko na mainit ang ulo ko sa kanya sa chismis na ikinalat niya. Kaya pumunta kaagad si Alden sa bahay para kausapin ako. Pero pinaalis kaagad ni Inay para hindi ko siya madatnan. At isang araw na nasa kantina kami ay... Alam mo ba, friend? Nagbakasyon si Alden. Nagkita kami doon sa may tindahan at gustong dumalaw sa'yo. Ay, naku, friend. Huwag lang siyang magpapakita sa akin. Baka kung ano pang magawa ko sa kanya. Sinabihan ko na mainit ang ulo mo sa kanya dahil nga doon sa chismis na ikinalat niya. Pero ang sabi... wala raw siyang alam at hindi daw niya yun magagawa. Ay, naku, alam mo, friend, sa sinabi mong yan, nasira na naman ang araw ko. Pag nandito lang yon, makakatikim talaga sa akin. Teka, friend, ha? Babayaran ko muna ang in-order natin para makabalik na tayo dun sa room natin. Huwag ka nang magbayad, Margie. Tapos ko nang binayaran. Ha? Ikaw? Margie, pakiusap naman. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Malinaw na sa akin ang ginawa mo. Kaya lumayo ka dito at huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Ay, naku, Margie, tama na. Tinitingnan ka na ng mga eskwela mo, oh. Tama na. At saka, sa ibang araw nang kayo mag-usap. Sige, Margie, aalis na ako. Pero ang gusto ko ay malaman mong totoo. Wala akong kasalanan sa sinabing chismis. Kahit sinampal mo ko, mananatili ka dito sa puso ko. Sige, alis ako. Huwag ka nang magpapakita sa akin! Hayop ka! Ay, naku, tama na, friend. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Alam ba ninyo, Inay? Pumunta sa eskwelahan ang Aldi na yon. O, di nakatingin siya ng sampal. Ano? Ay, anak, sana hindi mo ginawa yun. Nagpaliwanag sa amin si Alden. Wala raw siya kasalanan. Hindi siya ang nagpakalat. Ha? Sinabi niya yun, Inay? Kung ganon, ang mga marites dito ang gumawa ng chismis? Sigurado yan, anak. Dapat, huwag mong paniwalaan ang mga baritis na yan. Eh, siyempre, isang sundalo si Alden. Kaya naniwala kami ng itay mo sa kanya. Talagang sumumpa siya na wala siyang kasalanan. Naku, Inay, kung ganon, napahiya si Alden sa ginawa kong pananampal. Inay, anong gagawin ko ngayon? Ano pa, di humingi ka ng despensa sa kanya. At alam ko na mauundawaan ka niya. Dahil nadiwala ka kasi sa nagsumbong sa iyo. Sana, inalam mo muna kung totoo. Paano kaya ito, Inay? Kailangan na makausap ko kagad si Alden. Baka aalis na at alam ko na nagtatampo siya sa akin. Ang mabuti pa ay utusan mo yung itay na papuntay niya dito si Alden at kausapin mo para humingi ka ng patawad. Dahil wala siya kasalanan, anak. O sige, at sasabihin ko sa itay mo na sunduin niya si Alden para makapag-usap kayong dalawa.
Ngayon, siguro naman malinaw na sa'yo ang nangyari kina Alden at Margie. Ay, oo nga, Tebyong. Alam mo ba, pumunta pala si Alden doon sa school at nang makita siya ni Margie, ay sitampal agad na hindi hinintay ni Margie ang paliwanag ni Alden. Mayan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi dapat na basta-basta paniwala ng mga naririnig na chismis na yan. Oh, nagkamali ba ka? Ha, hindi magagawa ni Alden ang ganyan na paninira. Hindi siyang nagkalat o nagpakalat ng paninirang yan kay Margie. At siguro, siniraan lang siya para magalit siya kay Alden. Ay, oo nga, Tebyo. At sigurado na isa rin si matandang Ludeng ang nagpapakalat ng chismes. Nako, Durang. Kung totoo lang ang kulam-kulam na yan, ipapakulam ko na ang Ludeng na yon para mabigyan ng leksyon. Ay, nako. Kailangan na malaman ni Margie ang dalaman natin para maalis ang init ng ulo ni Margie kay Alden. Abay, dapat lang. Kaya pag uwi niya mamaya, ipaliwanag natin ang nalaman natin. Dahil nakakaya kay Alden, na pinagbintangan siya ng ating anak nang hindi naman totoo. Ano? Sinampal ni Margie si Alden? Mabuti nga sa kanya. Bakit kasi pinipilit pang sarili. Nobya ko na si Margie. Kaya kung kumbinsihin ko siya na magpakasal na kami kaagad, papayag yun. Alam mo, naawa tuloy ako kay Alden. Lalo na nang malaman ko ang totoo. Napiki ang balitang yun. Chismis lang pala. Ano bang balita yun ang sinasabi mo, Shoni? Yung laging pinag-uusapan doon sa tindahan ni Aling Luding. Nanubya na ni Alden si Margie. At siya parang nagbigay ng motibo. At sinagot agad ni si Alden. Ano? Ang mga talaga puro mga tanga. Ay, nako. Kaya nga ako sinagot kaagad ni Margie. Walang kahirap-hirap. Dahil alam niya na kaya kong ibigay sa kanya ang maginhawang buhay. Ano? Hindi katulad ng Alden na yon na mahirap lang. Napakayabang ng taong ito ah. May sinasabi ka ba, Shoni? Wala, Noel. Ang sabi ko, gwapo ka nga, kaya nagustuhan ka ni Margie. Tama ka. Talagang ipinanganak akong gwapo. Kaya hindi na ako nahirapan na maligaw sa kanya. At sa palagay ko, malayo ang itsura ng Alden na yun kumpara sa akin. Naku naman, ang hampog na Noel na ito. Ang mabuti pa ay umalis na lang ako. Di ko gusto ang tabas ng dila ng lalaking ito eh. Nakakainis. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Alam mo, friend, nagkamali ka yata ng sinagot eh. Ang yabang pala ng Noel na yun. Ha? Bakit? Ano bang sinabi niya sa'yo? Akalain mo na agad mo raw siyang sinagot na hindi mo na raw siyang pinahirapan dahil mas gwapo raw siya kay Alden at kaya niyang ibigay sa'yo ang maginhawang buhay. Aba! Sobra pala ang Noel na yon. Makikita niya. Akala niya, hindi ko nababawiin ang pagsagot ko sa kanya. Mabuti na lang at lumabas ang tunay niyang kulay. Ano bang plano mo sa kanya? Puputulin mo ang inyong relasyon? Oo naman! Ayaw ko sa taong gano'n na mayabang. Samantalang wala siyang trabaho. Umaasa lang sa mga magulang dahil may negosyo sila. Ewan kung susuportan pa siya kung mag-aasawa na. Baka ako pang aasahan niya.
Kaya hindi ko napatatagalin ang aming relasyon, friend. Ay, naku, mabuti naman at natauhan ka. Anong mapapala mo sa kanya? Imposible na habang buhay mo siyang susuportahan. Yun nga ang iniisip ko, friend eh. Hindi rin siya natapos sa kanyang pag-aaral at hindi rin siya tumutulong sa kanilang negosyo. Paano siya aasenso kung aasa lamang sa mga magulang, di ba? Ay, naku, friend. Malas mo sa kanya kung magkakatuluyan kayo. Kaya habang maaga pa ay makipagkalas ka na sa kanya para wala ka ng problema sa buhay. Adotebyong, bakit di mo kasama si Alden para magkausap sila ni Margie? Umalis na raw siya dahil tinawag na siya doon sa kanilang kampo. May mission yata. Ay, paano da kaya? Para magkaintindihan sana sila. Baka ba'y pagkakataon para makahingi ng despensa si Margie dahil nagkamali ng paratang kay Alden. Nako, Dorang, naaawa ako kay Alden dahil hindi siya gusto ni Margie. Tingnan mo naman. Si Noel ang sinakol niya. Mayabang yun. Ay, yun din ang napansin ko sa kanya. At hindi man lang magbigay galang sa atin. Akala mo kung sinong mayaman. Ay, wala naman siyang trabaho. Anong mangyayari? Pag mag-asawa sila ni Margie, di aasa lang. Oo, kaya nga. Kaya pagsabihan natin si Margie na kailangan na makipagkalas na siya kay Noel. Dahil tamad ang taong yun. Baka siya pang magpapakain sa kanya kung sakali. Ay, talaga. At nilolo ko lang si Margie. Na sinasabi raw niya na bibigyan ng maginhawang buhay ang anak natin. Pero umaasa lang naman sa magulang niya. Tama ka dyan, Dora. Kaya kausapin mo si Margie para hindi siya mapasubo dyan sa Noel na yan na palamunin ng kanyang mga magulang. O inay, nandito pala kayo sa salas. May gusto ba kayong sabihin sa akin? Kailangan nyo ng pera? Hindi, anak. May gusto lang akong sabihin sa'yo para hindi ka magsisi sa bandag huli. Ha? Anong ibig nyo sabihin, inay? Ano bang problema? Kuwan kasi, anak. Nag-aalala kami ng itay mo. Alam mo ba na hindi namin gusto ang ugali ni Noel? Sigurado na aasahan ka niya dahil ikaw ang may trabaho. Pero siya, sinusuportahan ng magulang. Oo nga po, inay Pero wag po kayong mag-alala dahil pinag-iisipan ko mabuti yan Dahil may nakikita rin ako na masama sa kanyang pag-uugali. Ganun ba, anak? Kaya ko sinabi sa'yo dahil ayaw kang namin na masaktan. Kung siya ang mamapangasawa mo, kaya habang maaga pa, ay makipagkalas ka na sa kanya. Opo, inay. Alam ko na iniisip niyo din ang kapakanan ko. At hindi ko kayo bibiguin, inay. Dahil kumukuha lang ako ng pagkakataon, saka ko sasabihin sa kanya. Dahil hindi naman siya ang mahal ko kundi ginamit ko lang siya para
masaktan si Alden. Ado, Hindi na kami nakapag-usap ni Margie. Paano naman kasi? Hindi pa tapos ang bakasyon ko. Ay may mission na naman kami. At hindi ako pwedeng tumanggi. Pero hindi bale. Dahil naipaliwanag ko na naman sa magulang niyang lahat na wala akong kasalanan sa ibinibintang sa akin. Sana maunawaan ni Margie. Sabagay, may pinag-aralan naman siya. At sana'y malaman niya ang totoo kung sino talaga ang nagpakalat ng maling impormasyon tapos sa akin ibinintang. Sino kayang gumawa ng peking balitang yun? Sana'y matuklosan ni Margie ang taong yun para maalis ang samalang loob niya sa akin. Sana nga. may sasabihin ako sa iyo, Tebyo. At sigurado na matutuwa ka. Dahil hindi naman magkakatuluyan si Margie at si Noel. Bakit mo naman nasabi ano bang sinabi sa iyo ni Margie? Nagkita rin ba na masama yung ugali ng Noel na yun? Oo, Tebyong. Kaya wala na tayong problema sa Noel na yun. At di naman gusto ni Margie talaga, kundi sinagot niya para saktan din si Alden, para gumanti. Pero mali naman, dahil walang kasalanan si Alden. Nako, mabuti kung talagang hindi niya mahal ang Noel na yon dahil puro naman kayabangan ang ginagawa ng Noel na yun Maramot pa. Talaga, at sinabi ko yon kay Margie. Kaya sabi niya, sasabihin din kay Noel na ginamit lang siya para gumanti kay Alden. Mabuti kung susundin ni Margie yung payo mo. Dahil may malasakit tayo sa ating anak. Dahil mahal natin siya. Kaya kahit anong mangyari, suportahan natin si Margie, Oo, Tembyong. Gagawa daw ng paraan para putulin ang relasyon nila ni Noel. Sana sinabi mo na sa lalong madaling panahon, sabihin na niya, pagbalik ni Alden, para ituloy na niya yung panliligaw sa kanya. Dahil siya talaga ang gusto kong maging manugang. Naaawa ako kay Alden. Nasampal ko kaagad nang hindi ko man lang narinig ang kanyang panig. Natuklasan ko naman na hindi siya ang nagpakana ng chismis na marelasyon kaming dalawa. Inggitera ang taong yun. Gusto niyang masirang aking karangalan. Pero hindi ako papayag. Kaya magrireklamo ako kay Kapitan para mabigyan ng leksyon ang mga marites dito sa aming lugar. Ay, Margie. Bakit ganyan itsura mo? Parang malungkot ka. May problema ba? Sabihin mo, baka makatulong ko sa'yo. Ikaw pala, hindi ko na malayan ang paglapit mo dito Nandito ang isang istorbo. Kailangan ko na siyang diretsahin para hindi na siya aasa pa sa akin. No, Margie. Bakit ang tahitahimik mo dyan? Alam mo, may importante akong sasabihin sa'yo. At sana pumayag ka para
hindi ka na maagaw sa akin ng iba. Alam mo, sa totoo lang, may sasabihin din ako sa'yo. Pero nauna ka eh. Sige na, kung ano yung importanteng pag-uusapan natin, mauna ka. Margie, ang gusto ko sana magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Ano? Pumayag kaya si Margie sa gustong mangyari ni Noel? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Margie dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.